Good morning. Padulong ni sa church karon. Praise the Lord. Anong malakpak? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Now, the title of the message that I will be preaching this morning, the importance of listening to the voice of God. Ang kamahinungdanon sa pagpamati sa tingog sa Diyos. You may all be seated. The importance of listening to the voice of God. Now, listening to the voice of God is important. Ang pagpamati sa tingog sa Diyos, mahinungdanon. Hello? Amen. There are Christians who are not really listening to the voice of God. Daghang mga Kristohanon nga atong maingon nga wala gyud mamati sa tingog sa Ginoo. In the book of John, chapter 10, it says, "My sheep hear my voice." Ang ako daw nga mga iyon sa Ginoo, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Kung karnero sa Dios, mamati gyud na sa tingog sa Ginoo. Amen. As born-again Christians, we have the capacity and the ability to be able to hear the voice of God. Ingon nga mga Kristohano na atay kapasidad, na atay abilidad, na atong madunggan ang tingog sa Ginoo. The still small voice of God. Ang tingog sa Espiritu Santo makigsulti na sa ato. So ingon nga mga Kristohano na atay kapasidad, na sa ato ang ability nga atong mapaminawan ang pulong sa Ginoo, ang tingog sa Dios. Now we will be at a great loss if we are unable to use this capacity and ability that God has given to us. Dako kahit ang kansi nato, kung di nato puslan, o di nato gamiton kining kapasidad na gihatag sa Dios kanato, nga ato mapamatian ang tingog sa Ginoo. Now, when God spoke to Noah, God said, "Noah, you build an ark." And Noah has to listen to God. Sa diya ang Ginoo nakikistorya kang Noah, ingon diya kang Noah, magbuhat kag arka. Ug kinahanglan mamati si Noah sa tingog sa Dios. He has to build a humongous ark, a gigantic ark. Magbuhat si Noah ug usab yun kadako kaayo nga arka. Hello? Now, the place that we have now would be pinky compared to the ark that Noah has to build. Ang kining atong gitiguman, gamay ra ni kumpara sa arkang buhaton ni Noah sa diyang giingnan siya sa Dios magbuhat kag arka. But can you imagine if Noah did not listen to God? No? Imagine mo na kung pananglit si Noah, wag mamati sa tingog sa Dios, sa giingon sa Ginoo. What would happen? When the Lord said to Noah, "You are going to build an ark because I am going to send a cataclysm, a flood on earth." Ingon sa Dios ka Noah, magbuhat kag arka kay magapadala ko og lunok sa yuta. A cataclysm, usa ka kanang panghitabo nga hilabihan kayo. But what if Noah did not listen to the voice of God? Unsa ka kung mamati si Noah sa tingog sa Dios? Hello? What if Noah did not listen to the voice of God? You and I would not even be here. Kung wala mamati si Noah, huwag tataron. Amen? Huwag tayo ginalin si Arnel. Niya si Ginalin, huwag pununta si Arnel. Ang akong asawa, huwag yun tasari.
Si Brother Amy, wag yun na na Gina ron. Wag yun na. Kung wapalit, limang ka ang na-save Brother Jojo, bila? Ha? Si Noah, yung asawa, tulo niya ka mga anak, mga lalaki, o kang yung mga binay. Walo na tanan. So, giga na itong walo, sana yung maunang lihat na ron. Ano? O niya lang kaligati sa itong mga dagway. Di ba? O ligay mong katapa, di na. Bita. Kumapa mamati si Noah, wow, tataroon ay. Wow, tayo mga tao nga murao magpa. May mga hugots kinabuhi. Diba? Dagang mga tao, may mga hugots na iuman papingon nga. O wala magaling ko'y luna sa imong kasing-kasing. Bisag sa imong atay na. Alright? Huwag yun tata kung wala mamati si Noah sa tingog sa Diyos. Kapan salamat, may Noah na namati sa tingog sa Diyos. Kung salamat, may kitabot na namati sa tingog sa Ginoo. Mauna ang atong pamilya na apulod niya sa poder sa Diyos. Kaya kung kung tata mamati po sa pulong sa Ginoo, di lang kay kanarang konstitusyon ang naanin mo ron sa itong mga anak. Hello? Thank you. Na iling uli, ilakaw yung mong anak. Pag uli, lanay dangap ko. Tingnan mo ba simpa ko? Kung salamat na kita, may patalimhog sa tingog sa Diyos. Na mo na gumigan, anak, kita po, ipaburan sa Ginoo. So, listening to the voice of God is really important because it will determine how your life will go. Kaya pagpamati sa Diyos, maunay, mo determine sa imong padulngan sa unahan. Amen. It will determine your destiny. Maunay magtumbok sa imong destiny. Right. Amen. Hello? Amen. Dili ka lang magtama, ikulas ka na destiny. Ako nga mo asawa. Destiny na ko nung doon. Ako naging isang ulan to. Paswito na yun rin. Paswito. And so, listening to the voice of God will determine how your life will be proceeding. Muna mag-determine sa nindot nga magpadulngan sa imong kinabuhi. Kaya pagpamati sa pulong sa Diyos, muna muhatag nato sa isaktong direksyon o sa isaktong agihanan alang sa ikalipay ka. And so we need to be able to listen to the voice of God. Importante yun na kita magkahibaw, magkamao, mamati sa tingog sa Diyos. And so, how does God speak? So, sa mga bahagi ng Diyos musulti. The primary way that God speaks to us is through His written words. Ang primary way nga diin ang Diyos pag-igsulti sa atong karon, pinaagi yun na sa iyang mga pulong na nahisula. Amen. Amen. So, it is through the scripture. Pinaagi sa kasulatan. In other words, sola scriptura. The Bible is the sole infallible source of authority of the Christian faith and the Christian life. Kung nabot, pasabot ang sola scriptura na ang kasulatan yun maoy book
otoridad na dili yun mabalik kung mahitungod sa Kristohanong pagtuo o sa Kristohanon nga pagkinabuhi. It is the sole authority, infallible authority of the Christian faith and the Christian practice. Nga atong ginapractice, ang atong ginahimo, gibasig yun nato sa kasulatan. Amen! Amen. Unsa ka kung pinataka lang atong practice sa simbahan. Oh, dali. Unsa ka kung lang atong practice sa simbahan. Maganda kayo, dili. So, okay lang naman. Unsa ka kung lang atong practice sa simbahan, pinataka, wala to, gibasis kasulatan. Kaya kung naay magmasakit mo doon sa pastor, magpaampo. Kung iampuan sa pastor, kung iampuan na una ang pastor. Ganahan ka mo! Tamlak. Ang market. Tingnan ka kung gawa ni pastor. Oy. Pero salamat, wako maginana, may wakanas kasulatan. Ang atong ibasihan ang kasulatan. Mauna ka doon ang iyong tumong. Doon ang iyong otoridad. Ang atong mga ginahimo. Kaya atong mag-ibasi sa kasulatan. And so nothing comes close to the written words. Huwag yo'y may maningon tang duol-duol na kamatuuran sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos mo'y bugtong kamatuuran nga atong sandigan sa atong ginatuuran. Nothing comes close to the scriptures. Amen. Wala yun. Juan Pastor, ang kanang hindi ko mga pastor ay doon yung Biblia. No, wag yun. As in, nothing comes close to the scriptures. Salamat sa Ginoo nga gihatag nato nga atong basihanan sa pagtuo. Dili o walay hinanggaw din. Amen. Amen. Tanaw ko sa Facebook pa. Kaya sa pastor, doon ay nagpa-giampuan niya makareceive sa Holy Spirit. Niya doon ay naasaluyo ng atang, kay musagang, kay matumba man lagi kuno. Niya dalhin ko sa pikas na ibabay, gaana-daan o katumuran, itapil, ini katumba, kinahunan na na, kasi niya. No? Sige, ingon ang asawa sa pastor. Receive! Receive! Receive the Holy Spirit! Receive! Receive! Ano na mo kita babae? Wala ito ka. Apil siguro sa mga rehearsals nila. Tinigana rin siya, magpatumba-tumba. Dahil siya po naman. Wala rin siya. Tingnan din ang bana. Tingnan din ang pastor. Bana. Ako. Ako ra. Tinigana pastor mo rin siya. Nangabiya sa puno ko eh. Tingnan siya. In the name of Jesus, receive! 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 Yung bunga niya sa dapat. Receive yun. Yeah. Natumba-tumba niya. Dia punta siya pa doon. Kaya kaya alanganin siya. Nauna siguro may musagang yan. Hindi na natawa na nalatanan siya. Hindi yun dapat. Rehearse sila daan. Tanawara. Huwag basihanan sa kasulatan na. Kaya i-receive di mo sa Holy Ghost, tumba ka. Nga tanan, matumbag yun, no? Dili matanan, matuldo na ay upahan nga maslain. Matumba sa ilabihan na himaya sa presensya sa Ginoo. Pero ang limahan yun nga tawag na receive sa Holy Ghost, magsulti sa nagkalain-lain na as the Spirit gives the utterance. And so the Bible is the repository of God's infallible and authoritative will. Ang kasulatan maulang yun ang bugto, biha, gitidom ang tanan nga mga pulong sa Dios o katungod o kabubuton sa Ginoo. Ang dilig yun malalis nga kamatuoran o pulong sa Ginoo. This is the sole repository
of God's infallible and authoritative will. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, it says, all Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for corrections, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So all Scripture is inspired. Amen. And so there is nothing in the Old and in the New Testament that isn't inspired by God. Right. Wala gyud niya sa kasulatan mapasagaan man nga tugon o sa bag-o nga tugon nga dili inspire sa Dios. Amen. Sa Tagalog pa, kinatihan. Sa Bisaya, kaya tibuong kasulatan gituga nga mapuslanon, no? In other words, diniho inspired by the Holy Spirit. And the Scripture is what? It is profitable. What does it mean? It means that it is beneficial. Profitable means beneficial. Makaayo sa ato. Hello? Amen. It will help us. It will build us up. And it will correct our perspective in life. Amen. Pinagi sa kasulatan, i-correct niya ang atong mga pagpanlantaw sa kinabuhi. Kaya kung wala ang kasulatan na mugian nato, mu-correct sa ato, ang pagpanlantaw nato, puro lang sa kalibutan, puro lang sa mga butang ni maong kalibutan, puro lang sa makalingaw nato, nga diyan ni maong kalibutan, apan pinahagi sa mga pulong sa Dios. Kini na na-correct sa atong perspective sa kinabuhi. Dili ang tanan para ni maong kalibutan, dunay panlangin nga atong pangandaman. Amen. Hindi ka na matog langit. Amen. Hindi ang langit ito eh. Amen? Kasi gusto mo ato na. Amen. Ayaw sa. Right. So, it will actually change the way you see things. Ang kasulatan mga igsoon, magpusab na sa pagtanaw mo sa mga butang. Amen. Hindi mo ang kalibutan. Huwag kining mga butang na mahinundan ng importante sa ako. Pero wala naging mula ba o importante sa inyo o sa akong relasyon sa Diyos. Amen! O sa atong panaro, mahinundan na kay cellphone. Hello? Amen. Para man na matawagan ka. Para na matanaw ka sa atong kanang sa Facebook page nato or sa chat group nato. Importante na. Karoon na panahon. Sa una, sa bago pa ang cellphone, it is for status symbol na. Pero karoon, dili na. Halos na na cellphone. Hello? Hello? Nakita ipakita sa Facebook na dugay kay na. Grabe ang pag-labor. Naglisod yun siya na din. Nakaidiya ang doktor. Parang gawas dahil ang bata. Nagkuha ang cellphone. Gawas ang bata. Ikuha ang cellphone. And it says, so that the man of God may be adequate and equipped. Aron ang anak, ang tao sa Diyos kuno mahimong sangka, adequate, ano? Kasi Bisaya na adequate. Sakto yun. Unya sangka, equipped. So that the man of God may be adequate
and equip. Sa pasapot na, it means that the Bible contains everything as far as life and living is concerned. Nagpasabot na ang kasulatan, kumpleto yun sa tanan nga mahitungod sa kinabuhi o anak sa atong pagkinabuhi. Amen. Gusto kang masayod kinsa ang binuhat na para nimo. Di ka kinahanglan mo ato sa kanang ay mga mubasaw. Parahan ikaw, paraan ka. Ang imong maasawa mauni, puhuta siya buho. Naasay aw sa daw. Pingo sa asa dapita man ang ay basta kay naasay aw sa daw. Nakapangasawa ka tuod ngay aw. Pero wag man sa naong, naman sa dugang. Gusto kang masayod kinsa ang binuhat nga para nimo. Naadili. Amen. Naadili. Amen. Hello? Amen. Kinsa man na? Kanang tao nga mamati sa timog sa Diyos. Amen. Dahil kung kanang imuhang gusto, ang imong kagustuhan mo, imong patumanan, sakit na ng imong dulo. Hello? Dati, importante ako sa kanya. Ngayon, binaliwala na lang niya. Kaya naman, ang imong kagustuhan mo ay magipatumanan. Gusto ka lagi gwapo. Gusto ka lagi ka ng murag si Domingso. Oh. Domingso na. Oh. Kamurag si Watsuli. Watsuli wala. Kaya tuloy. Ha? Tuloy-tuloy mo. Lagi mga kinahanglan murag si Piolo Pascual. Hindi mo rin si Piolo. Okay na lang po, por tanawan nila. Uy, ang karuan niyo, kurang ng si Piolo. Kinahanglan ang naong murag Yusik. Kung naagay, kung murag Daniel Palitia. Kanang murag si Kuan, murag si Alvin Richards. So ito. And so as far as life and living is concerned, the Bible contains everything. In other words, the Bible is sufficient. Tanan na imong gipangita, sufficiente ang kasulatan. Basahan na. Give time to the Word of God, to the reading of the Word of God. And if you are unable to understand the Word of God, be able to come to church. Kaya doon ay pagwali sa mga pulong sa Ginoo. Doon ay mga alagad sa Diyos. Kahas-hasan nila ang ilang pagwali sa pulong sa Ginoo. Guided and inspired by the Holy Spirit. Tuhanan nato sa mga pagtulunan nga bubukas sa atong salamutan. Amen. Amen. Hallelujah. So, if you want your life to be blessed, kinsay gusto lang yung kinabuhi i-bless me. Amen. Hallelujah. If you want to have the favor of God in your life, well then, you need to go to the Scripture because it will teach you the way to live your life. Kung gusto nimo pagpanalaginan ka, kung gusto nimo ang pabor sa Dios diyan sa imong kinabuhi, nan dapat mo adto ka sa mga pulong sa Ginoo. Ang imong kinabuhi ipahaom mo sa mga pulong sa Dios. Ang imong kinabuhi ipahaom mo sa mga pagtulunan sa Ginoo. Ug ang panalangin na imong gitinguha gusto ihatag na sa Dios. Ang pabor sa Dios na imong gitinguha o gusto ihatag na sa Ginoo sa imo. Amen. Ako ba na naman ang meron ko sa ito? Hindi ka bukas ako.
Kung ka mo mga estudyante, laban nyo mo, hindi mo kasapot sa inyong lesson. Usa na sikreto na. You need to have the favor of God. Yes. And when God grants you His favor, dili mo lisdan sa inyong klase. And for you to have the favor of God, you need to go to the Scripture. Because the Scripture will teach you how you will conduct your life and how you will live your life. Amen. Amen. So tanan lagi na ito ba ang kasulatan? Amen. Kadong mga ulitaw, mga payuyak-yak, mga yung sugod ninyo. Katong ang uban na nagbisaitan sa bakayan, sir. Danok lang mo sa kasulatan. And you need to conduct your life according to the Scripture. Kayo, sa ginunanay na kung nagpabor sa Ginoo na sa inyo, if you are being favored by God, ang inyong mga duulan na tao, no? Manugmay na, eh. Ang iyong duulan na tao, binalisod. Kaya mo nila, lisura ka ba ng tarungan? Lisod kayo ng duulan. Kung sa dendo na yung Kristohanong niluol, Kristohanon, nga linudhan tanan ang iyang ginahimo, iyang ginaduol sa Diyos ang tanan, iyang ginasandig sa mga pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Diyos na gingon na upawli. Kaya mga pulong sa Diyos na gingon, all things are possible with God. Yes. May giduol siya na tao, ang uban magpanagan ang duol, stricto ko, no? Pero pagduol, mitando raman dayon, wag mag-lisod. Nga naman na, tungod kay ang pabor sa Diyos na adiha sa imong kinabuhi. Ingon pa nila, katong silpidong o ano, katong sa una sa Mandawi, kaya naman ito'y simbong dyan sa Mandawi, ka na sa reservation Mandawi. Naman ay simbong diha, naway tandong-tandong sa una, wakit tanggal-tanggal, human sa fiestas Mandawi, pila na nagkatuloy. Naaragin gihapon, bisag, mingaw kayo. Ingon sila na naman ang simbong di mo, mag-ibuhawa mo, alkansi mo naman. Ingon sa itong ay sipat ko din siya kaya huwag man na sila kadukan na malkansi kay naaraman si Pidong Umano magsing-tampling-tampling diyan. Ingon nila si Pidong Umano di ko na ito basta-basta mapatando ni mo. Labi na o sa mga butang na relihiyoso o laing tinubukan na hangyo kay katoliko magigitong dako. Pero pag anto ni Pastor Maguba, mihamir siya ni Pidong Umano. Mura ko nung saludar-saludar. Sige, Pastor, why problema, Pastor? Ako subuan, Pastor. Ako subuan kung akong tao nga. Kanang tamangan ka, Pastor. Wah, ako na'y laghan. Nga naman na, tungod kay ang Diyos, kung pabukan ka sa Diyos, wah, yo'y tao na mo balibag sa Diyos. O, nakamo mga ulit tao. Kapura yung sige nung ito. Eh ka nang bisang kagabakayan. Sugot na ginagawa. Pero yung patingon nila, miyawan nila kay Basig namin, Bakayan Church! Tamo na diyan. And so the Bible speaks to us about moral, ethical, and spiritual standards. Ang kasulatan, nagasulti sa ato may tungkol sa mga moral standards, sa mga ethical standards, and spiritual standards. Kung may tungkol sa pag-alagad sa Ginoo, mga espirituhanon ng mga butang, ang kasulatan na ay sulti alang-anak. Amen. Nga kinahanglan magpalaan ta sa atong kaugalingon, nga kinahanglan magtarong ta tubangan sa Ginoo. Na may umang simbahan na dali pa manood sa simbahan, ipamusod sa ilang sanktuaryo, di pa, hit-hit pa ito sa galing.
Pagpasan yung guro, pagkaman laban yung sul sa simbahan. Kaya okay naman sa ila. Kaya okay naman sa pagtulunan sa tao, pero sa pagtulunan sa Diyos, kinahanglan kitang magbalaan sa atong kaugalingon. Maghindo na sa Diyos. Huwag sa kawas! May mga kumbahan sa minarda ng manigarilyo. Basta ang Roma, all vices, tanang mga bisyo. Ano ba? Ang kanang manigarilyo, bisyo na. Kuya Pastor, kanang sige kaon, bisyo na. Kanang mga ubis ang taon, bisyo na. Pero kami sa kong anak, magkuyo, di na bisyo. Hilig pinagkaon, magkasinapod kami yan. And so, when it comes to moral, ethical, and spiritual, ang Bible kompleto na. In other words, we don't have to speculate in life what is pleasing and what is righteous to God. Diha sa Ginoo, di na kinahanglan mag-speculate, magtanang-tanang, unsay insakto, unsay ikahimuot sa Dios. Kaya naman, kay doon na may kasulatan, yung mutultol nato, mutullo nato, unsay kahimutan sa Dios, unsay matalong alang sa Ginoo. And so all we have to do is to go to the Scripture, so that we will be able to determine the perfect will of God. Ang ato na lang muadto ta sa kasulatan, tungod kay sa kasulatan, sultihan at tudluan ta, sa higpit yun, kakabubuton sa Ginoo. And so what does God speak to us? Ano may ginasulti sa Diyos sa ato? God speaks to us in practical aspects of our lives. Ang Diyos nagapakigsulti sa ato, pinaagi yun sa mga practical na aspeto sa atong kinabuhi. It answers questions like, what do I need to do? Sa may akong kinahanglan po ato. And when do I go? Asa man kumuan to, and to whom must I speak? Kalbinsa man ko magapakigsulti. Kinahanglan yun na atong masailan. Amen. Hindi na magpataka. Kay basin mo niyan, madisita. Kay sa una magsigingon ako, Pastor, kita na kas Ginoo. Inkubrado kayo na ko ng Pastor, taw-taw na ko, pero kita Ginoo. Insya ako, Pastor, kita na ko sa Ginoo. Eh, gumawa. Nga sunod na po yung kayo, Pastor, kita na kas Ginoo. Huwag paghihapon rin. Iyon siya, ako Pastor, kita na ko sa Ginoo. Ang karon kita na sa Ginoo. Huwag naman siya, matay na. Nga nung sigingong kita na sa Ginoo. Kita Ginoo. Di na mag-yun ka na. Nabi siya iya, ha? Ingon mo siya na ako, Pastor. Nano mga Pastor, namuandi ka ba? Mag-jog-jog lagi ka. Wala na diba? Hindi siya si Jesus Christ lagi, magwali, huwag mo mag-jog. Mura po isang pagkunggulo. Kita no? May puwan po ko nitawan. Kano mo nung mag-jog-jog? Kuya, kung tahan. May nalagi kumahan sa iyo. Usap ko nung kanang nanay sa simbahan. Tingon niya sa pastor, you know what? Ang Diyos nakiksulti na through the still small voice. Kung man ang Ginoo ba, magapakigsulti siya sa ato, pinagyan ng still small voice through our mind, to our conscience. Kung man ang pagpakigsulti sa Diyos sa ato una-una ba? And you will know it is from God, kung kay insakto man, mataro man, kung imong i-assess, pinaagi sa pulong sa Ginoo. If you will try to ascertain through the Word of God, imong i-assess siya, imong i-qualify siya kung iya bagyo sa Ginoo, if it is righteous, if it is
No? If it is holy, iyan ang Ginoo. Pag dili ka, hindi na yan Ginoo. Iyan nga, Pastor, ang Ginoo naging sulti sa ako. Pinaagi sa still small boy, sa ako nalunggan siya. Ingon niya sa ako, Pastor, you commit suicide. Maghigop ka. Ingon na, Pastor, patay pa sis. Dili na mao. Dili yun mo ingon ang Ginoo na kay dili na insakto. Kay kasulatan na ingon, do not kill. If you will commit murder, you are killing yourself. Right. Amen. I mean, if you will commit suicide, you are killing yourself. You are murdering yourself. Kung nang careful na, hindi na nag-exulti ang Ginoo na po. Pastor, pastor ba ka? Nabiyulo siya, Pastor. Kagabi, nag-exulti na ko ang Ginoo. Ingon kong biyuda lang yun. Tigano man sis, ingon ang Ginoo, Pastor, ako kuno'y mga sawa. O langit. Puto sa... And so, we do not want to be hit and miss. Di na to gusto nga, kanabang usahay maigo na to, may insaktuhan. Usahay di insakto. Hello? We do not want trial and error. We do not want to get the permissive will of God. Now, the permissive will of God is that what we get because of the hardness of our hearts. Ang kanang permissive will sa Ginoo, mao na iyang itugot kay hatag sa ato kay kagian man ta ulo. Right. Amen. Hello? Amen. Mao na imong nabana, kulatahon lagi ka kada. Permissive will sa Ginoo kay mong yung kagagi magkagulo. Daghang mga Kristohanon nagsugod sa kadasig na simbahan sa naminyo na bukol-bukol na lagi. Kulatahon, mas paano na. Kaya ang laki, nagpabautismo sa tuluhan, nagpabutan-buutan, tuloy ito, lahi tuyo. Kapag naminyo na, kulatado. No? Pag naminyo na, nanay mga anak, ibiyaan na. Hello? Amen. Come on, ipahinugot sa Ginoo ang permissive will niya kay lagi mabugos man. Hello? But what we must get from God is the perfect will of God. Ang kinahanglan atong madawat o makuha gikan sa Ginoo ang kanang perfect will sa Ginoo, ang himpit nga kabubuton sa Dios. Amen. 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 Hello? Amen. Si Brother Kevin, dugay na bino. Si Sister Angeli, dugay na bino. Gipaabot nila ang himpit kabubuton sa Ginoo. O di tanawa, nag-abot sila. Perfect will sa Ginoo. Amen. 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 Kaya kung nagapura pa ni Brother Kevin, siguro naminyo silang silingan sa ilang silingan sa una niya sa kanil baba. Oo. Kaya kung nagapura sa Brother Kevin, wa siya magula sa perfect will sa Ginoo, basin iyan naminyuan kusog kay mo si Katsa. Diba si Katsa na tao na? Ha? Suito na dili. Jadi ada kepengulitan berdiri. Saya tahu kan? Ada tahu berdiri? Hindi naman nagsuot berdiri. Hello? Tanawa, ang perfect will sa Ginoo, wag ilang ipaabot sa usan ko sa di pagkanindo sa akin. Amen. Minyo kang buutan. Minyo kang kubiyan. Tanawa akong asawa. Da. Da. Mura mga da. Kasi. Hello? So, what we
should get from God is not the permissive will of God, but the perfect will of God. Kinahanglan ang higpit yun nga kabubuton sa Ginoo. Kay kung ang higpit nga kabubuton sa Ginoo, hapsay yun ang mahimong dagan, kuyog yun ang pabor sa Dios, kuyog yun ang panalangin sa Ginoo, kuyog yun ang hapsay sa dagan sa kinabuhi. Pero dili ka ng perfect will sa Ginoo, makabala kang palahubog. Hello? Hello? Ingon ang asawa, ikaw at yung kailangan yan, tumang ka na rin yung imong siging inom. Ingon na ng bata, ako ning gituyo na mag-inom ko, hangtod nga mabubog ko. Ganon! Karoon mo pa ka sa mga niyo. Ta! Oh, tangi. Alright. Now, why is it that we should get the perfect will of God? Nga naman nga kinahanglan nato ang perfect will sa Ginoo mo ay atong makuha. Because we are saved in the perfect will of God. Woo! Saved tayo sa perfect will sa Ginoo. And so what we should get is God's best. Amen. Ang kinahanglan natong madawat ang best will sa Ginoo. Amen. And that best is the perfect will of God. Yes, amen. Why? Because God has a blueprint for our lives. Ang Diyos doon na siya blueprint sa atong matag usa ka kinabuhi. Hello? Doon na siya blueprint sa atong kamo sa nang blueprint. Drawing ba? Para balay na blueprint no na draw. Nanay naka-sketch na drawing. Kaya dia kompleto na dia. And you know what? God has a blueprint for your life. Nana dia tanan. Nabutang na dia kinsa imong maasawa, kinsa imong mabana. Amen. Kay kung ang imong maasawa, ang imong mabana, mautong kapuputpon sa Ginoo, sunod-sunod naman ang panalangin diha. Right, amen. Pero ang dili ganin mo imong ipamukos na bisan sa kalikod-likod kinabuhi. Hello? Amen. Because our God is not operating at random. Ang Diyos wala siya nag-operate na by random sa atong kinabuhi. As in, God will say, perhaps I will just do this in His life or do that in your life. Kaya Ginoo wala siya nag-operate. Kamingon ba siya na, kini kaya akong buhaton para sa iyan or kini akong buhaton para ito niya? No! Kasi ganahan ninyo mag-inana ang Ginoo. Namin siya na, ay pa, kinaniyo nga na ko, no? But God, He has already a blueprint for our lives. Woo! Hallelujah! God is not a capricious God. Nga Ginoo basta lang mubuhat sa unsay gusto niyang buhaton. No. God is what? He is organized. Organized ang Diyos. Organized ang Diyos. Nasa blueprint sa atong kinabuhi. Kung mamugusta ang permissive will sa Ginoo mo yang ihatag. Pero kung ang perfect will sa Ginoo may imong sundon, imong madawat yun, imong mapatunan, ang higpit po na babae, itagana sa Ginoo sa imo, kunya inyong mga anak, mga gwapa o gwapo, kung muli ko kagani, alikas permissive will sa Ginoo, dili ang perfect will sa Ginoo, maminyo ka na, ang inyong anak, kalidadi sunaw, ano ni, kisang ako na. Ay, klaro. God is organized. Kisay ganahan ang atong Diyos organized. Mas tanan nagihimo niya sa atong kinabuhi. God is not a capricious God. He is a God of order. Pinahimutan ang tanan. And you know what? Ang blessing
God is a God of infinite wisdom. God is a God of infinite wisdom. Ang atong Diyos siya sa higpit kayo na kinaadwan. Amen. Amen. Kabaw siya, kila na lang iyang ibiling buhok ni mo pagligid sa panahon. Oh. Amen. Naiuban ang buhok daghan, baka alang ihapon. Pero Diyos, God, is a God of infinite wisdom. Bisan ang sa mga buhok na mahabilin diha sa imong ulo pag edad imong 50, kabaw ang ginulo nila. Kabaw ang Diyos! Amen! Kabaw ang Diyos kay edad imong 70, kamay na lang ipon mahabilin mo. Ang kanang tanan na plastan na lang sa Diyos. Kay kapunti mo ang nagidana, doon na nalay doon kag-ipon, mabili mo sa tubangan. Ikaw kay puti ka, murang kag-white rabbit. Hello? Our God is a God of infinite wisdom. So there is no detail whatsoever that escapes the heart and the mind of God. Wala gyud ditali sa atong mga kinabuhi nga migawas diya sa una-una kasing-kasing sa Dios. Ang tanan mihagi sa una-una sa Ginoo. Ang tanan mihagi sa kasing-kasing sa Dios. Ug nakadindot ka mihagi sa kasing-kasing sa Dios. Nang kanang tanan, hallelujah, nagsukat sa gugma sa Dios ug pagpati niya para sa imo. What God is giving you comes from the heart of God, from the love of God. Amen. Sa una sa pagkanon pa ko ba? Gusto ko pa pastor. Pinikanto Manila, attend ko conference 1990 pa man. Naka-lisensya ko 1990. 91. Anong pinisensya? Nag-attend ako conference sa Manila. Hindi ko kilala kapo pa ang mga ministro at mga pastor, mga licensed ministers. Anong lumo ka itong sa mga open field? Amoranto. Tawag ang tanang mga pastor o mga licensed ministers. Matan mo doon ba ito? Saksing lang. Kaya akong sa patol at doon ito na. Ano mga por, ni time ni Pueblo sa Manila, ni Misi man. Misi yung patol. Upang kayo yung lakaw. Ito na sa lulit ito. Tanaw ko sa mga pastor, ito tayo mo sa patol. Ako, naunang dito. Ako sa panahon ba? Palit mo sa patol sila. Kalau tinulong ako magana sa patol, magigyan na ako. So, kaya nga gusto loob lang. Salamat sa Ginoo. Amen. Basta sa patos, dali kayo alam dali kayo butuyo kung pananaw. Kita ko sa patos. Kaya pag umana ito ng conference, papakatungan, papamuman, nanuloy nga ito sa napamantoy, uniwide sales sa una sa ganaan. Sa Quezon City, sa may Araneta Center ba, na ay uniwide sales. O man ang part pool sa una, ni-open rin siguro, uniwide man dana, yung pamadayon. Na-close man itong uniwide, nalugi. Pinipili nga ito, yung bago pa, tapos kay worker pa ito sa una. Yung mga ladies, mga members sa Mandawi nga nanguyang ito. Ikalit man nag-ibang na. Pagpili mo, kay balitan mo na mo, ipahiyan na po. Pili yung sapato, musog pa ito sa una ka na. Kahit ka ng tassel shoes ba? Ka nang nahay mo lang. Bili ka ng tassel shoes, ka nang nahay. Pala yung nagkapuyo, kaya na, tassel mo na dyan nahay. Sa ito ba, na diniliston. Pero panik.
Grabe ang lipay ito ba dili? Parang yan lang yun. Sinaw kayo kong sapatos. Pagkaugma sa service, ako na yung gisuluro, bahalag buslot ng medyas. Tarong naman sa ng sapatos. Ipaya na ko. Mo lagi na kung ang himpit na kabubuton sa Dios, mo ay maato. Ang tanan iplastar sa Ginoo, sumalag yun sa iyang himpit na tinalo. Because nothing escapes the heart and mind of God. And all we have to do is walk in the powerful and beautiful and glorious plans of God. Ang atong talang buhaton, iplastar ang atong kaugalingon nga maglagaw subay sa gamahalan o mahimayaon o matahong nga mga plano sa Dios para sa ato. Everybody say, woo! Tunay matahong na mga plano ang Diyos para sa ato. Kung ang atong kuhanon, mulakaw na lang tasubay sa mga gamhanan, matahong o mahimayaon ng mga plano sa Diyos para sa ato. And you know what you're having right now? Dili pa na mao. Isa ka na. Oh, hallelujah. Isa yung kapos sa Ginoo, dili pa ni mao, Lord! Doon na may gagaan na matahong, may mayaon o gamhanan na butang ang buhaton sa Diyos, sumay sa iyang mga plano para sa iyo. And God speaks in various and glorious ways. Ang Ginoo magapakisulti nato sa daghang mga paagi o sa mga mahimayaong paagi. Sugod na ko. Wapang ka sugod. Intro ba ito? So in our text, we read that God talks to us. He speaks to us because He is a speaking God. He is a communicating God. Ang Ginoo magapakigsulti maganda siya sa ato ba? Pinahagi sa ato muna makigsulti ang Diyos, mag-deal siya sa ato because He is a communicating God. Now in verse 1 talks about God speaks in the Old Testament. And in verse 2 talks about God speaks in the New Testament. Now, let me read to you once again verse 1. It says, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, God spoke through the prophets in many portions and in many ways. So what we discover here is that God speaks in many ways. Nga atong Diyos, gapakigsulti siya sa iyang mga katauhan sa nagkalaiyang pagi. Amen. Amen. And the writer of this book is not really determined yet. What yun ba? Matino kinsay nagsulat niining maong libro sa Hebrews ang uban mingon si Paul, but the way he declaimed, the way he argued, the way he presented his writings does not fit to the way Paul wrote his writings on the other epistles. So, bigyan mo ako na si Pablo because it is of Greek mind ang naadinig. And so, the writer begins his book by saying, God. Gisugdan niya ang sinulat sa Panginoon, ang Diyos, God. So it means that the writer knew that God existed and that He spoke to men. Ang magsusulat ni libro sa Hebrews, siya na sayon nga ang Diyos anaa o nga siya nagapag-insulti sa iyang mga katawan. Woo! Salamat kang atong Diyos na ngayon. Salamat ka dunay Diyos. Di tinuon ang sulti sa uban nga walay Diyos. Apan kita na sayon nga dunay Diyos. And deity is not to be explained. Ang pagka-Diyos, ang may tungod sa Diyos,
sa atong limitadong pangunaon, di yun nato matugkad ang dili matugkad na Diyos. Lamang kayo Diyos. So deity is not to be explained. Deity is to be adored. Deity is to be experienced. Ang Diyos dili kinahanglan i-explain o imong sabdon apan ang maitungod sa Dios. Kinahanglan nimong i-adore, kinahanglan nimong himayaon, kinahanglan nimong simbahon, kinahanglan nimong ipataas ang Dios, o kinahanglan na imong masinatian ang Dios. Woo! Amen. Tungod kay dinhi lang sa ato nauna-una ang tendency na ang tendency na usahay sanapan sa uban ng ilog sa imong una-una. Pero kung imong masinatian ng Diyos, di yun na matabunan sa bisan unsa man na makapagitabo sa Ginoo. Labi na kung imong nasinatian ang pagkagamhanan sa Ginoo. O sa ilan ni Brother Carl, Sister Peggy, ilan nasinatian ng Diyos. Ang gahom sa Diyos. Hallelujah! Sa ilan ang ikatulungan ako, murag daghang mga tao di katuo ang paggawas ni siya ilunong kay kulang sa buwan. Pero thanks be to God because our God is a miracle working God. Hallelujah! Kung nangingon ko, deity is not to be explained, but God is to be experienced. Kaya masinatihan mo ang gamhanan ng Diyos, di yun na masakmit, di yun na matanlap sa imo ang mga kasinatihan ng gamhanan ng Diyos. Kung masinatihan mo maayo ang Diyos, kinilagruhan ka sa Diyos, di yun na malangkan sa imong manungduman. Maayo ang Diyos, gamhanan ng Diyos, milagroso ang Diyos. Hallelujah. May mga panahon na maluya mag-yun ang tao. May mga panahon ma-discourage ko, maluya ko. But when I make recollections of what God did in my life, may nung duman ako, yun sa ko sa Diyos pag milagro. Naunta akong mata, papunta naman unta ko. Masalamat sa Ginoo. Imagine nyo, pag kayo sa akong mata sa blade, sa pan, sa revolving pan, kagahi, di para sa atoron, di para humok naman. Pero katong mga karaan is made of really hard fiber, no? Imagine nyo, nabali sa impact, nalikod yung drigin sa mata, nabali ang mga nakakita ko, diyan ko, grabe, nagpunto yan. Grabe sa impact, no? Yung mga doktor, hindi mo nila imposible ng mabalik ang akong pananaw. But God, yeah. Hallelujah! God speaks to us in many ways. Pinahagi sa mga milagro, pinahagi sa mga kasinatian, sa kagahom niya. Ang Diyos mag-insulti sa ato. When we have that song, when I remember what the Lord has done, I'll never turn back anymore. Kung may nundong ko sa gihin mo sa Ginoo, di yun makita mo balik ako sa kalan. Hallelujah. And so, God has to be experienced. And Jesus Christ, being the Messiah, is to be accepted as a truth of revelation. Pinahanglan siyang dawato na ito, ingon ng kamatuuran, no, sa pinataya. To be apprehended by faith. Kinahanglan atong sakton pinahagi sa pagtuo. The fullness of God, we will never arrive to the complete understanding of the fullness of God. But the fullness of God can be apprehended by faith. Pinahagi lang sa pagtuo, imo masaktan ng Diyos. But with a finite mind, it is impossible for you to really grasp and comprehend the fullness of God. But by faith, everything of God can be apprehended. Tanan may tungod sa Diyos, sagupon, dakpon, pinagi sa pagtuo. Ang Biblia nag-ingon, milagroso siya na Diyos.
pagtuo, dakuna pinaagi sa pagtuo. Ang Dios gamhanan, ang Dios milagroso, ang Dios nagaprovide, o dakuna o sagupon pinaagi sa pagtuo. Dili sa una-una, ang pinaagi sa pagtuo, kailangan natin pasinati sa Dios. Oh, Jesus. Woo! It says, who at various times and in different ways spoke. The revelation given through the prophets was brought in through various ways. Ang mga pinadayag, ang mga kamatuuran, no? Ang mga pinadayag sa karaang panahon, gigamit ang mga propeta aron kini gipadangan sa daghan na pamaagi. Sometimes through historical narratives, through dramatic presentation, through psalms, through proverbs, and the like. Sa karaang tugon, pinaagi sa mga salmo, pinaagi sa mga panulihon, pinaagi sa mga dramatic presentation, sa drama diha sa kinabuhi ni Abraham, o gina-present ang kapamahayagan may tungod sa Diyos. Now, I would say it was a dramatic presentation because when God demanded from Abraham that he sacrifice his son Isaac, it was a dramatic way of revealing to us who God really is. That God is the God who will provide. When his son Isaac asked his father Abraham, where is the sacrifice? Where is the animal for sacrifice? And Abraham said, God will provide. It was the first time a person, a human being, uttered with much faith and declared that God will provide. And then God provided for Abraham. Amen. Imagine you, the demand was so intense that he has to offer his son Isaac as a burnt offering. Patiyo niya, naramin. Kung sunugon, mabitaw to ingon sa narrative, kunya sa diagian na untang, patiyo lang yan na isanta siya sa akin. Ayaw pagbuhata ang maong dautan. Kaya ako nasayon na tinuod ang imong paghigog sa Diyos. It was a way to what? Aron nga i-build up ang faith ni Abraham because Abraham needed a supernatural faith. Dili kasarangan na pagtuo. Dili ordinaryong pagtuo ang ikinahanglan ni Abraham. Mabitaw na kumikan na ito yan na himo. Even ang Bible, he is called a man, a father of faith. Abraham was called the father of faith. Amahan sa pagtuo. Gumikan kayo, i-prove ang iyang pagtuo sa Diyos. Nga dili lang kay basta tuo, apan tinuod ang iyang pagtuo sa Diyos. And so, through historical narrative, dramatic presentation, Psalms, Proverbs, and the like, ang Diyos nagapag-exulti sa iyong mga katawan kanina. But the important thing is, are you listening? Ang may nungdanon karon, ikaw, naminaw ka ba? Are you listening to the voice of God? Because it is very important that we listen to the voice of God. So that as far as the Old Testament is concerned, importante yung kayo nga magapamating ta sa pulong sa Ginoo. Kaya diya sa daang tugon kung atong mga basihan, no? Ingon niya, in verse number 2, we find the incarnate God, no? Sa verse number 2, sa karaang tugon, nagapag-exulti ang Diyos, pinahagi sa mga propeta kanto sa mga ginikanan, sa mga karaan na tao. But in verse 2, we find the incarnate God, Jesus Christ, breaking into human history. Ang sa kaniyan to, pinahagi lang sa mga propeta. Apan sa bagong tugon si Jesus, ang Diyos na nadayak diya sa lawan, misulod yun diya sa kasaysayan
And so God, the communicating God, is even magnified through the incarnate God, Jesus Christ Himself. Ang Diyos nga mag-exalti yun because He is a communicating God. Mas na-magnified siya pinaagi sa Diyos na nadayag yan sa langit. Ang atong Ginoong Jesucristo mismo. Ang Diyos na naglingkod sa trono sa langit, siya yan his kalibutan, nanaog siya, nagpakatao siya, nagsapot sa pagkatawunon, o nahimo siya si Jesus Christ, nagitawang anak sa Diyos, apan siya po gihapon to, ang Diyos na naglingkod sa trono sa langit, alang sa pagtubos ka natugikan sa kasalanan, nahimo siyang anak, misulong siya sa sapot sa pagkatao, nakita siya, o ang maong nakita, gitawang anak sa Diyos, apan dili lang to siya ang pinadala nga sinugo sa Diyos kay mismo ang Diyos nga tuwa sa langit, ang Diyos nga Espiritu kuyog niya itong mga lawas. And so in these last days He has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. And as Jesus break into the human history, He began communicating in a very plain and in a very clear way. And so verse number 2 emphasizes to us the fact that Christ is the latest part of God's continuous, consistent message. Ang verse 2 nag-emphasize sa ato nga si Jesus, mao ang katapusan nga bahin sa pamaagi sa Dios sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang iyang padayon yun nga pag-communicate sa iyang mensahe alang sa tao. And so now God speaks through the Lord Jesus Christ as He is the Messiah of whom the prophets of old spoke. Siya ang Mesiyas nga ginahigutan kaniadto sa mga propeta. O ang Diyos nagapag-insulti ka na to, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo, ingon nga mao ang Mesiyas nga ginahigutan lang sa mga karaan ng mga propeta kaniadto. And so what we see here is that Jesus brought a revelation superior to the prophets of old. Ang gidala ni Jesus na pinadayag, mas superior yun sa mga gigapadayag sa mga propeta kaniadto. Kaya ang ilang mga gigapadayag, gigasugilon sa mga tao, ang mga gigasulti sa mga propeta sa mga tao kaniadto, mga pahat o parte lang mahitungod sa kamatuhuran sa atong Ginoong Jesucristo, apan sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo, iyang yung gigapadayag ang tinuod nga mensahe mahitungod sa Dios. Kaya ang mga ginasulti sa mga propeta, they are but shadows, foreshadowing the Lord Jesus Christ. Landong lang mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo ang ilang ginasulti. And so, I will jump to this part. The book of Hebrews actually is a book that exhorts, discourages Christians to continue on strong with Jesus in light of the complete superiority of who Jesus is and what He did for us. Ito ang libro sa Hebrews, mga igsoon, sa tinudanay lang kini naga-exhort, kini nagadasi niadtong mga nagamaluyahon ng Kristohanon nga magpadayon lang nga malig-on diha sa Ginoo, gumikan sa kahayag nga gigapadayag kanato nga ang kamatuoran nga gidala sa atong Ginoo superior gyud sa mga gigasulti sa karaan nga mga tao nga ang mensahe sa atong Ginoo nga gidala dinhi alang kanato mao ang mensahe alang sa kahayag sa tanang mga tao, mensahe nga dili ang gikapamatudan nga dili lang siya ang mensahero nagdala sa mensahe sa Dios, apan siya yun mismo ang mensahe sa Dios nga ang Dios gugma o siya gikapakita niya ang gugma sa Dios
Let's all stand. Thank you for watching. See you in the next video. God bless.